Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Dan. Nagpapasalamat ako agad kung sakaling mapili man ninyo ito. Tawagin ninyo ako sa pangalang Makoy. Tunay ko itong palayaw. Taga-Bataan po ako pero itatago ko na lang yung barangay kung saan nangyari ang kwento. At kung saan pa rin nga kami nakatira hanggang ngayon. Nakatira ako noon sa lola at lolo ko. Hiwalay kasi yung mga magulang ko kaya nagkahiwa-hiwalay din kaming magkakapatid. 5 kaming magkakapatid. 3 lalaki at 2 babae. Ako yung pangatlo. Yung 2 lalaki kong kuya ay doon napunta sa tiyahin namin sa Maynila. Yung pang-4 naman ay kinuha nga ng tatay ko at yung pang-5 na bunso namin ay siya namang dinala ng nanay ko. Pareho silang nag-asawa na ng iba. Kaya tinanggap na lang din namin na gano'n na nga yung kapalaran naming magkakapatid. Mabait naman si lola at lolo. Kahit kailan hindi nila ako pinabayaan. Ang problema ko lang sa kanila ay kapag nalalasing yung lolo ko. Lagi silang nag-aaway kapag nangyayari yon dahil nag-iiba talaga ang ugali ng lolo ko kapag nahahaluan na ng alak. Nagiging palasigaw siya at mainitin ang kanyang ulo kapag nalalasing. Minsan pinagbabato pa niya ang mga gamit tapos hingi naman ng hingi ng tawad kapag natauhan na. Merong pensyon si lolo at ganun rin naman si lola. Yun yung inaasahan namin. Dahil pareho silang matagal-tagal ring nagtrabaho sa gobyerno noong araw. Meron ding maliit na tindahan si lola na tinayo lang din niya para meron siyang libangan. Kung baga kahit papaano ay meron siyang ginagawa. Yung lolo ko naman ay magaling magluto. Kaya minsan nagbibenta din sila ng mga niluluto niya doon sa harap ng tindahan. Katabi lang din kasi ng bahay nila yung maliit na tindahan. Dagdag kita rin naman yon. Mapamahiin po si lolo. Naniniwala din siya halos sa lahat ng mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan. Naniniwala siya sa mga engkanto, sigbin, amaranhig, at kung ano-ano pa. Siyempre, kasama na rin ang paborito nating aswang. Ganon din po yung lola ko. Kaya lumaki ako na naniniwala din sa lahat ng mga yon. May kung ano-anong mga gamit yung lolo ko, na mga hiningi lang din niya sa mga albularyo, o mga binili talaga niya. Gaya ng langis, buntot ng pagi, at mga iilang proteksyon, nabigay lang din sa kanya noong nagpapagamot siya kapag nagkakasakit. May nakasabit din sa pinto namin na parang bato na nakabalot sa pulang tela. Hindi daw kami basta-bastang mapapasok ng mga aswang kapag ganon, ayon sa albularyo. Dinasalan pa nga yun bago isinabit. Meron kaming alagang baka. Tuwing umaga, nilalagay ko yung baka malapit sa damuhan para makakain ito ng damo. Tinatalian naman syempre. Tapos pagsapit ng hapon, babalikan ko na yon para iuwi sa bahay. Nga pala, walang pasok sa eskwela nang mangyari ang kwentong ito. Bakasyon po noon. Siguro mga buwan ng Abril o Mayo. Diyan lang banda. Isang hapon, naglalakad ako papunta sa kung saan ko nilagay yung alaga naming baka. Medyo natagalan ako noon. Dahil pinasilong ko pa yung may karamihang sinibak na kahoy panggatong. Kaya medyo padilim na nung pinuntahan ko yung alaga naming baka. Nung nandoon ako, wala doon yung alaga namin. Parang imposible talaga yon kaya nagduda ako agad na baka merong kumuha. Hanggang sakto naman na merong dumaan doon banda na kababaryo. At nabanggit ko nga sa kanya na nawawala yung alaga naming baka. Doon na po nito sinabi sa akin na nakita daw niya si Mang Nonoy, kababaryo rin namin, na meron daw itinaling baka sa may likod ng kanilang bahay. Medyo dumilim na talaga noon pero syempre, hindi ako uuwi na hindi ko kasama yung alaga naming hayop. Kaya pinuntahan ko na agad sa bahay nila Mang Nonoy. Pagdating ko doon, tumanggi pa ito pero nung tignan ko sa likod ng kanilang bahay, nakita ko nga roon yung alaga naming baka. Galit na galit ako noon.
Agad ko yung tinanggal sa pagkakatali at hinila ko na nga pa uwi. Nagpalusot pa nga si Mang Nonoy noon. Ang sabi nito, padilim na raw kasi at wala pa ring nag-asikaso doon sa baka. Kaya baka kunin daw ng iba. Natawa na lang ako noon. Dahil alam naman niya na amin yung baka na iyon. Kung nagmamagandang loob sana ito, edi sana diniretso na lang niya sa bahay namin. Galit na galit din yung asawa niya noon. Dahil medyo tumaas din daw yung boses ko. Parang wala daw akong respeto. Sino ba namang hindi maiinis? Dahil tumanggi pa siya pero nandoon naman pala. Pag-uwi ko, sinabi ko agad yon kay Lolo. Dahil nagtanong din naman sila kung bakit inabutan raw talaga ako ng dilim at ang tagal ko daw kung makauwi. Galit na galit si Lolo noon nung malaman niya. Ayaw ko pa sanang sabihin pero hindi ko rin alam kung ano yung isasagot ko sa kanilang mga tanong. Nagkataong medyo nakainom si Lolo kaya pinuntahan niya talaga. Dito na nga po nagkagulo. Nagsimula na ang alitan. May dalang itak si Lolo noon at pinagmumura niya yung mag-asawa naming kababaryo, si Mang Nonoy at yung asawa nito. Kung hindi pa namin pinilit ni Lola na awatin nga si Lolo, ay baka nagpang-abot si Lolo at si Mang Nonoy. Hindi ko naman alam noon na mahahaluan ng kababalaghan ang away nilang ito. Isang araw lang pagkatapos ng gulo, nagulat kami noon, Sir Dan, dahil yung mga alaga naming manok nasa labas na lahat ng kulungan. Nagkalat at puro patay na. Doon palang magugulat ka na eh. Pero yung mas malala, yung iba po doon, gutay-gutay na. Yung iba parang meron na ring bawas. Yun bang tipong parang kinagatan? Yung iba naman nagkalat pa yung lamang loob na hindi nga namin maipaliwanag kung anong nangyari. Parang nadaanan ng mabangis na hayop. Nang makita namin yon, kinilabutan po kami. Yung lola ko noon sigaw ng sigaw sa pinakamalapit na bahay. Pero pinatahimik siya ni Lolo. Ang sabi ni Lolo, iisang tao lang naman daw yung merong motibo. Pero ang mahirap lang daw paniwalaan ay yung paraan ng pagkitil sa mga manok. Parang gawa raw ng aswang. Yun agad ang unang naisip ng lolo ko noon. Kung iisipin nga raw ng mabuti, si Mang Nonoy lang naman yung merong motibo. Pero parang sinabi na rin daw namin na aswang ito kung sabihin namin siya ang salarin. Nilibing namin ni Lolo yung mga manok. Hindi muna namin pinagsabi at ang sabi lang ni Lolo ay makakaganti rin daw kami. Yung alaga naming baka noon kinatay po namin. Binenta namin yung karne. Sabi kasi ni Lolo, baka yun pa daw yung isunod na patayin. Galing po kami noon sa bayan sa pagbenta ng karne ng baka na natira. Kaya medyo ginabi na kami. Naglalakad kami pa uwi ni Lolo. Nung mapadaan kami kila Mang Nonoy at napansin kong nandoon ito sa labas ng kanilang bahay. Ngumiti ito sa amin at ganun rin sa kanya si Lolo pero alam kong hindi yung tipong okay na talaga sila. Ang sabi ni Mang Nonoy, balita ko, kinatay nyo na raw yung alaga ninyong baka. May natira pa bang karne? Natakot yata kayo na baka patayin din yung alaga ninyo ah. Tanong agad nito. Kinabahan na ako noon dahil parang may iba itong ibig sabihin. At bukod pa doon, wala naman kaming pinagsabihan tungkol sa mga manok. Kaya hindi namin alam kung paano niya iyong nalaman. Sabi lang ni Lolo, oo. Baka may aswang na naman kasing pumunta sa bahay namin eh. At mukhang hayop lang yung kaya nitong patayin. Alam mo, Nonoy, alam ko ng sekreto mo. Sagot naman agad ni Lolo noon, na parang hinahamon pa niya lalo si Mang Nonoy. Lumingon-lingon sa paligid si Mang Nonoy noon, na parang tinitignan niya kung meron bang ibang tao doon. Tapos agad po nitong nilapitan si Lolo at laking gulat ko na lang
na parang tinatansya niya si Lolo na hinahamon na niya ng away. Nga pala itong si Mang Nonoy, medyo may edad na rin. Kaya hindi ko naman masabi na lugi yung lolo ko sa kanya. Pero bigla na lang nitong sinakal yung lolo ko. Nung ginawa niya iyon, hindi agad nakagalaw si Lolo at nabitawan niya ang kanyang daladalang bag. Ako naman, natigilan po ako noon. Dahil nung tignan ko yung mukha ni Mang Nonoy, kahit madilim, halatang nagbago po yun. Yung mata nito, nanlilisik. At umamin po ito at ang sabi niya, "Oo, tama ka. Malakas rin yung loob mong magsalita dito." Aswang ako. E ano naman? Sabi po nito at harap-harapan niyang pinakita yung kanyang nakakatakot na itsura. Hindi ko maipaliwanag yon, Sir Dan. Walang dudang hindi yun normal. At aswang nga talaga si Mang Nonoy. Lalo at naglalaway na po ito sa mga oras na iyon. Tinuturo ni Lolo noon yung kanyang bag. Pero sa pagkataranta ko, nakadampot ako ng putol na kahoy at buong lakas ko yung hinampas sa likod ni Mang Nonoy. Nung ginawa ko po yun, nabitawan nito si Lolo at nagmadali si Lolo na merong kinuha sa kanyang dalang bag. Hindi ko pala alam na sa pag-alis namin, nagdala si Lolo ng buntot ng pagi. Kaya pala may kalakihan ng kanyang dalang bag. Samantalang baonan ng tubig at 2 tinapay lang naman yung dala namin noon. Nung kinuha yun ni Lolo, Sir Dan, hindi ko na ito napigilan. Hinataw niya si Mang Nonoy gamit yon. Ilang ulit yon, magkakasunod, na pati ako ay napasigaw dahil nangingisay po si Mang Nonoy sa bawat paghataw na ginagawa ni Lolo. Yung mukha po nito mas lalong naging nakakatakot. Doon na lumabas ang asawa nito, pero parang hindi man lang siya nagulat sa mga nakita niya. Sa ilan pang paghataw ng buntot ng pagi, nanghina si Mang Nonoy at nagbalik sa kanyang normal na itsura. Doon na po humarang yung asawa nito, naiyak ng iyak. Nahimasmasan din si Lolo noon, kaya tumigil na siya sa kanyang paghataw na ginagawa. Hinila ko na paalis si Lolo noon dahil takot na po ako. Ang sabi ni Lolo sa asawa ni Mang Nonoy, kung gusto niyong ipatawag ako sa barangay dahil sa pananakit ko kay Nonoy, gawin ninyo. Tignan lang natin kung hindi kumalat ang tungkol sa inyo. Wika pa po ni Lolo noon. Pero kinabukasan, pinatawag pa rin nga ng asawa ni Mang Nonoy si Lolo sa barangay. Yun naman kasi yung banta niya nung naabutan niya kami sa labas ng kanilang bahay. Kaya doon na nga pinakalat ni Lolo sa baryo namin na aswang talaga si Mang Nonoy. Yung matindi pa po doon, may mga kababaryo kaming nagsabi rin na may mga napansing kakaiba kay Mang Nonoy na magsusuporta sa mga sinabi ni Lolo. Hinamon din siya ni Lolo na may gagawin nga kami para patunayan na aswang siya, pero hindi siya sumipot sa pagpapatawag sa kanya. Wala rin namang nangyari sa pagpapabarangay nila kay Lolo. Pero sa dami ng nakaalam na aswang nga si Mang Nonoy, wala silang nagawa kundi umalis sa baryo namin. Medyo kumalat kasi yon, kaya yung ibang pinaghihinalaan din sa baryo namin noon, parang nagdoble ingat na rin. Kung hindi lang inawat si Lolo noon, baka napatay niya talaga yung aswang na yon gamit yung buntot ng pagi. Kahit nga hindi ganon kalakas na paghataw ni Lolo, nangingisay yung aswang eh. Pero dito ko na po tatapusin ang kwento na ito. Maraming salamat po kung nakinig ka hanggang dito. Elena nga po pala, dati po akong nagtatrabaho sa isang horror house sa Maynila. Minsan pa nga po, nagtatrabaho rin po ako bilang multo kunwari doon. Kaya noon pa lang po, mahilig talaga ako sa mga kwentong kababalaghan.
45 na po ako. At nangyari po itong kwento ko, mga 25 taon na po yung nakakaraan. 20 lang po ako noon at bagong pakasal at paggawa po ng bahay lang din. Dito po sa baryo namin sa Sipalay, Negros Occidental. Yung ipon po noon ng asawa ko sa pamamasada ng tricycle, ipinagawa po namin ang bahay. Dahil wala pa naman kaming anak noon, gawa lang po sa pawid at kawayan. Para po sa amin noon, parang mansyon na po yon. Lalo at simpleng tao lang din po kami. Ulila na po noon sa mga magulang ang asawa ko. At 7 taon na rin po kaming magkasintahan bago po kami nagpakasal. Simula high school po kasi kami na po. Sa labas po kami noon nagluluto. Minsan po nagbebenta din po ako o naglalako ng mga kakanin. Pero madalas po ay binibigyan ko lang din po noon ang kapitbahay po namin. Yung napagtayuan po namin ng bahay ay malayo po sa mga magulang ko. Kaya syempre nakikisama din po kami doon. May isang bahay po na katabi talaga ng bahay namin. Mga ilang metro lang po yung agwat. At yung iba naman pong mga bahay ay medyo malayo na po sa amin. Bali yung may-ari po ng lupa ay talagang mabait naman po. At pinapabayad lang po kami ng renta. Na maliit na halaga lang naman po kada buwan dahil doon nga po kami nagpatayo ng bahay sa lupa po nila. Yung usapan lang po noon ay bibigyan po niya kami ng mga 2 buwan na palugit. Bago po kami paalisin kung sakaling maisipan po niyang ibenta ang lupa. Kaya syempre ay hindi ka rin po pwedeng magpatayo talaga ng malaking bahay, lalo at hindi po sa amin yung lupa. Ang maganda lang po ay pwede daw na bilhin din namin ang lupang kinatatayuan ng bahay namin kung sakaling meron na kaming maipon na ganong halaga. Yung kapitbahay po pala namin ay itago po natin sa pangalang Lola Helen at Lolo Dario. Mabait po yung mga ito sa amin. Kasama po nila sa bahay ang apo po nila na anak daw ng kanilang panganay pero sila yung nag-aalaga. Itago po natin yung bata sa pangalang Joy. Mga nasa 10 hanggang 12 taong gulang na po ito ng mga panahon po na iyon. Kaso nga lang meron po itong abnormalidad. Medyo may problema po kasi ito sa pag-iisip. Kung minsan po ay nakakausap naman po ito ng maayos. Pero may mga pagkakataon po talaga na medyo iba-iba po yung sinasagot po ng bata at tawa po ito ng tawa. Naalala ko pong nagumpisa po yung lahat isang hapon. Nagkakatay po noon ang asawa ko ng manok. Habang nanonood po ako doon at ganon din po yung batang si Joy. Nung nahugasan na po at hinihiwa na po yung karne, bigla pong nagsalita yung bata. Ang sabi po nito, "Sila Lola, kinakain lang nila yan ng hilaw. Puno pa nga ng dugo yung bunganga nila kapag ginagawa nila yon habang pinapanood ko sila eh." Direkta pa pong sabi ng bata na syempre tinagalog ko na lang po. Nakangiti po ito na parang hindi po niya alam ang kanyang pinagsasabi. Kami naman biglang natahimik. Dahil alam po naming may konting problema ang bata sa kanyang pag-iisip. Pero parang totoo talaga ang kanyang mga sinabi. "Joy, totoo ba yan? Ginagawa ba talaga yan ng lola at lolo mo? Baka naman gawa-gawa mo lang yan ah. Masamang magsinungaling, Joy." Mahinahong sabi ng asawa ko. "Opo, totoo po yan. Minsan pa nga sinubukan kong gayahin sila pero nasuka po ako. Pinagalitan po ako ni Lola noon. Dahil hindi raw po ako katulad nila at hindi ko raw dapat sila gayahin. Wika pa po ng bata sabay bigla pong tumayo at tumakbo pa uwi. Na parang wala lang sa kanya ang mga sinabi. Aaminin ko po na kinilabutan po ako noon. Pati na rin po yung asawa ko. Pakiramdam po namin may katotohanan doon sa pinagsasabi ng bata. Ilang sandali lang po ay narinig na po naming umiiyak po yung bata. Parang pinagpapalo po ng kanyang lolo pero hindi po namin marinig
ang mga sinasabi po ng matanda. Dahil napakahina po ng boses nito. Maya-maya pa po ay nagmamadaling lumapit sa amin ang matanda habang nagluluto po ako doon sa labas. Hindi po ako agad nakapagsalita noon, lalo at parang galit po ito. May sinabi daw sa inyo ang apo namin. Baka naman maniwala pa kayo doon ha. Alam naman ninyo ang kondisyon ng bata. Minsan kung ano-ano talaga ang kanyang pinagsasabi. Wika pa po ni Lolo Dario. Halatang parang hindi po sila mapakali sa posibleng maging reaksyon po namin. Alam naman po namin yon pero hindi naman po kailangang gawin po ninyo yon sa bata. Pinagpapalo po ninyo eh. Narinig po namin. Hindi naman po sa nanghihimasok po ako ha. Hindi naman po kami naniniwala kaya wag na po ninyong pagbuntunan pa yung bata. Sagot po noon ng asawa ko. Lalo at isa po yon. Sa ayaw po talaga ng asawa ko dahil maaga nga po siyang naulila at naranasan din po niya ang parehong bagay sa kumupkup po sa kanya noong bata pa po siya. Tumango lang po yung matandang si Lolo Dario noon pero ramdam ko po talaga ang tensyon sa pagitan po nila ng asawa ko. Parang bigla pong nagalit yung matanda noon eh. At ganun din po yung asawa nitong si Lola Helen. Pag-alis po nila, medyo nagalit din po yung asawa ko. Parang tinatakot tayo ah. Ganun ba dapat ang maging reaksyon kung hindi naman totoo ang mga sinasabi ng bata? Baka aswang nga talaga yan sila. Sabi po noon ng asawa ko. Doon na po kami nagsimulang mag-ingat po noon. Lumipas po noon ng mga ilang linggo. Isang umaga ay bigla po akong nagsuka noon. At napansin ko po na parang lagi po akong nahihilo. At delayed na rin po noon ang aking buwanang dalaw. Napaisip po kami na baka nagdadalang tao na pala ako. Hindi lang po ako sigurado. Dahil may pagkakataon na po noon na na-delay po yung buwanang dalaw ko ng mga 2 buwan. Pero hindi naman pala ako buntis. Kaya inutusan ko po yung asawa ko noon na bumili na po ng pang-pregnancy test doon po sa bayan. Nung umuwi na nga po yung asawa ko, sa kanyang pagdating ay meron po siyang bitbit na buntot pagi. At dumaan pa po ito sa harap po mismo ng bahay ng 2 matanda. Kaya ang sama po ng tingin ng mga ito sa asawa ko na meron nga pong dalang buntot pagi. Pero binati naman po sila ng asawa ko at dumiretso na po ito sa bahay. Ang sabi po nito, hiningi lang daw niya sa kanyang barkada para handa daw kami kung buntis nga po talaga ako. Nung ginamit ko na nga po yon, positive po ako doon. 2 pa nga po yung pinabili ko para sigurado pero pareho po yung resulta. Ang saya po namin noon pero hindi kami masyadong nag-ingay dahil baka marinig po kami at matunugan po agad na nagdadalang tao na nga po ako. Pero mali po kami kung akala namin na maitatago po namin yon. Ilang araw pa, nagbago po yung ikinikilos ng 2 matanda. Palagi po silang nakamasid. Palagi rin pong may binibigay na mga prutas pero palihim po namin yung tinatapon. Sa tuwing pumupunta po sila para maghatid po ng kung ano-ano, lagi pong nakatingin sa tiyan ko yung 2 matanda. Napapalunok pa po ng laway at parang nababanguhan po sa kung anumang naaamoy nila. Hindi naman po pwede na lagi na lang po akong samahan ng asawa ko dahil meron din po itong trabaho. Ang ginagawa ko po noon ay lagi ko na lang pong isinasara ang bintana at ang pinto ng maliit po naming kubo. Isang gabi, mga bandang 6:30 pa lang po, pero madilim na. Hindi pa rin po nakakauwi yung asawa ko noon. May mga ganun po talagang pagkakataon, bibihira nga lang po. Iniinit ko po noon ang natira po naming ulam para meron po kaming ulamin sa hapunan. Nang bigla ko nga pong napansin na nagmamasid na naman po sa akin ang 2 matanda mula po sa bintana ng kanilang bahay.
lalo at sa labas nga po ako nagluluto. Kaya agad po ako noong nagmadali at pumasok na rin po sa bahay. Nilako pa nga po agad yung pinto. Buti na lang din at hindi naman gawa sa kawayan ng pinto namin. Dahil gawa po yun sa plywood at meron naman pong doorknob. Mag-aalas 7 na po noon at wala pa rin po yung asawa ko. Mauuna na po sana akong kumain nang bigla po akong nakarinig na parang meron pong sumubok na buksan po yung pinto. Pinihit po ng makailang ulit yung doorknob po ng pinto. Tinawag ko po yung asawa ko dahil akala ko siya po yun. Pero wala pong sumagot. Naisip ko rin po noon na meron namang susi yung asawa ko. Kaya malabo nga talaga na siya yung nasa labas. Hindi na po ako umiimik noon at nakiramdam po muna ako. May naririnig po talaga akong kung ano doon po sa labas po ng bahay. Kaya tumakbo po ako noon sa kwarto para siguraduhin nakasara po yung bintana doon. Tinatali lang po namin yon para maisara nga po ng maayos. Itinatali ko na po sana noon ang bintana nang biglang persahan pong binuksan yon. Sabay meron pong humila sa aking kamay. Hinding-hindi ko po malilimutan yon, Sir Dan. Ang gaspang po ng kamay nun at puno nga po ng balahibo. Mahahaba rin po yung mga kuko at pilit po akong hinihila palabas po sa bintana. Dahil nakabukas na nga po ng bahagya yung bintana, nakita ko po talaga ang mga matang nagliliwanag mula po sa nilalang doon po sa labas po ng bintana. Pero pilit nga po akong nagpumiglas. Yung pinto po namin noon ay parang pilit din pong binubuksan. Kaya alam ko po noon na hindi lang po nag-iisa. Sigaw po ako ng sigaw noon. Hanggang sa nagulat na lang po ako nang marinig ko po yung boses po ni Joy. Yung apo po ng dalawang matandang kapitbahay po namin. Tama na yan, Lolo. Sigaw po noon ng bata. At bigla na lang pong nasaktan yung nilalang po na humihila po sa akin. Mula sa bahagyang bukas po na bintana ay nakita ko ang bata na meron pong sinasaboy sa nakakatakot po na nilalang na tinatawag pa nga po niyang Lolo. Takot po kayo sa asin, di ba? Maawa na po kayo kay Ate Elena. Sigaw pa po ng bata noon na halatang umiiyak. Binitawan po ako ng nilalang noon at sumisigaw nga po ito sa sakit dahil sa ginawa ng bata. Doon ko na nga po nakumpirma na si Lolo Dario po yung humihila sa akin. Sa punto po na yon, narinig ko na po yung boses ng asawa ko. Anong nangyayari dito? Ano yung nakita kong napakaitim na nilalang? Medyo nagtataka at galit po na sigaw ng asawa ko. Sabay bukas po ng pinto namin. Umiiyak pa rin po noon yung bata doon po sa labas ng bahay. At nung nakapasok na po yung asawa ko, at sabay nga po kaming lumabas po ulit ng bahay, nagulat po ako noon nang mabilis pong lumabas ng bahay si Lola Helen. Sabay tanong kung anong nangyayari at kung bakit naroon at umiiyak sa labas ang kanilang apo. Habang nakasilip naman po sa bintana si Lolo Dario, na parang nagkukunwari pa po sila na wala po silang alam. Nakatalokbong pa po noon ng kumot si Lolo Dario. Kitang-kita ko po yon. Dahil nakabukas po yung ilaw ng kanilang bahay, na parang tinatago po nito ang kung ano man sa kanyang balat, na malamang ay dahil nga po sa pagsaboy po sa kanya ng asin ng kanyang apo. Pinandilatan po noon ni Lola Helen ang kanyang apo, kaya agad po itong tumahimik. Ngunit nagsalita na po ako noon. Kayo po yun, di ba? Mga aswang po kayo. Kahit ganyan po yung inyong apo, alam ko pong merong katotohanan sa kanyang mga sinabi. At alam ko rin po yung nakita ko kanina. Kunin niyo na po yung bata
At umuwi na po kayo bago pa po magkagulo. Sabi ko pa po noon, dahil alam ko pong kapag nalaman ng asawa ko, ay malaking problema po talaga. Kaya agad ko pong hinila papasok po sa bahay ang asawa ko. At doon ko po sinabi yung lahat sa pinakamahinahon pong paraan na pwede. At nakiusap po talaga ako noon sa asawa ko na lumipat na lang kami ng tirahan at wag na siyang gagawa pa ng kahit ano. Yun nga po yung ginawa po namin noon. Pinawasak po namin yung bahay namin at kinuha lang po namin yung mga materyales po na pwede pa pong gamitin. At nagpatayo po kami ng bahay sa ibang sityo. Sa tulong na rin po ng pamilya ko. May mga nagtanong po sa amin noon kung bakit namin yun ginawa. Pero sinabi lang po namin na dahil hindi kami magkasundo ng kapitbahay namin kaya lumipat kami. Hindi alam ng marami na yung kapitbahay namin na yon ay mga aswang. Kay Joy lang po kami nagpaalam noon. At binantaan po ng asawa ko ang dalawang matanda na kapag makita niya malapit sa nilipatan namin ang kanilang mga pagmumukha, baka hindi raw makapagpigil ang asawa ko na ibulgar sa marami ang kanilang lihim. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Sana po ay mapili at maraming salamat po kung sakali. Paalam. Magandang araw, Sir Dan. Nais ko lang po sanang magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking kaibigan nang minsang nakipista kami sa isang liblib na baryo. Bago pala yung lahat, tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Anton. At ang kaibigan ko naman ay itago natin sa pangalang Nito. Dahil wala naman kaming trabaho ng mga panahon na yon, nagkayayaan kaming dalawa na pumunta sa isang liblib na baryo para makipista. Ako nang bahala sa bahay nating kakainan. May kakilala ako roon eh. Wika pa ni Nito sa akin. Napatango naman ako sa kanya at sinabihan kong siya na nga lang yung bahala. Sa halip na umuwi at magpaalam sa aking mga magulang, nagpasya na lamang akong sumama na kay Nito. Hindi ko na inisip ang pagagalitan ako ni tatay at nanay. Nung nasa tricycle na nga kami, tinanong kami ng driver kung saan ang aming punta. Hindi naman nag-alangan ng aking kaibigan na sagutin yung tanong ng driver na makikipista kami sa liblib na baryo ng aming bayan. Ano? Makikipista kayo roon? Hindi ba ninyo alam na pugad ng aswang yung baryo na yon? Biglang tanong pa ng driver sa amin. Napalunok ako ng laway at saka napatitig sa aking kaibigan. Hinintay ko yung kanyang magiging sagot. Meron naman po kaming kakilala roon. Isa pa, para sa akin po, hindi naman totoo yung aswang na yan eh. Gawa-gawa lang po yan ng mga taong merong inggit. Wika pa ni Nito. Umiiling yung driver at hindi na nga nagsalita pa. Subalit, dahan-dahang gumapang yung aking kilabot sa buong katawan. Hindi ko rin maintindihan pero parang naniniwala ako roon. Dahil doon, para makasiguro, saglit nga akong nagpaalam kay Nito. Paring Nito, sandali lang meron lang akong bibilin sa may tindahan. Paalam ko pa sa kanya na agad naman niyang tinangwan. Tumigil nga po yung sinasakyan namin sandali. At dali-dali po akong dumiretso sa tindahan at bumili po ng kalamansi na 3 piraso. Pagkatapos po nun, bumalik na ako sa tricycle at ng mga sandali na yon, nagpatuloy na nga kaming bumiyahe patungo sa liblib na baryo kung saan kami makikipista. Inilihim ko na lang kay Nito na kalamansi talaga yung aking binili. At nagkunwari na lang po ako na candy lang para hindi na po ito mangamba. Mga 1 oras din po siguro na biyahe at nakarating na nga kami
sa nasabing baryo. Pagkababa namin sa tricycle, pinagtitinginan kaagad kami ng mga tao. Animoy nagtataka sila sa amin at ang ilan sa kanila ay ilang ulit ko pang nahuli na napapadila sa kanilang bibig. Ganyan ba talaga ang mga tao rito? Parang nananabik sa mga dayo. Tanong ko pa kay Nito. Bahagya namang napatawa yung aking kaibigan sa aking naging tanong. Sinabihan pa nito ako na hayaan na lang ang mga yon dahil baka ganun lang talaga sila. Napatango na lang din ako sa kanya pero sa utak ko noon, tumitibay yung paniniwala kong totoo nga yung sinabi ng driver sa amin. Naglakad kami ni Nito at agad na naagaw yung aking pansin ng isang matandang babae na nakadungaw sa kanilang bintana. Medyo malayo pa yung bahay noon kaya nagtaka po ako dahil parang may inaabangan po ito. Pagkakita sa amin ng matanda na yon, agad itong napangiti. At dahil doon, pinalabit ko po yung kaibigan ko. Pare, tignan mo yung matanda oh. Nakangiti pa habang nakatingin sa atin. Wika ko pa. At pagkatapos ko pong sabihin yung mga kataga na yon, napatingin siya sa bahaging tinutukoy ko. Napailing na lang si Nito sa akin at nagwika na, dahil yan, dyan tayo pupunta. Lola ko yan. Dahil kapatid siya ni Lolo. Yan si Lola Claring. Wika pa nga po ni Nito. Napabuntong hininga ako noon. Napawi naman agad yung takot na naramdaman ko dahil lola naman pala ng kaibigan ko. Sa kadahilanan po na yon, parang nakahinga na rin po ako ng maluwag at nagpatuloy na nga sa paglalakad. Makaraan lamang yung ilang sandaling paglalakad, narating na nga namin yung bahay. Nagmano po siya kaya nagmano na rin ako. Ipinakilala ko ng kaibigan ko sa kanyang lola. At habang nakatitig ako sa kanyang mga mata, parang umiiwas po ito na hindi makatingin ng diretso. Ano kayang nangyayari sa matanda na ito? Tanong ko pa sa aking sarili. Natigil na lang din ako sa pag-iisip ng kung ano-ano nung niyaya niya nga kami na pumasok na doon sa bahay. Pagkapasok po namin ng kaibigan ko sa bahay ni Lola Claring, biglang nag-iba yung samyo ng hangin. Hindi ko maunawaan yon kung malansa ba o mabaho. Pero parang naghalo-halo yung amoy sa loob ng bahay. Ano bang amoy yan, pre? Parang bulok na dugo. Sabi ko pa. Narinig naman po yun ni Nito kaya nagwika ito sa akin na hayaan ko na lang daw kung ano man yung aking naaamoy dahil maging siya ay naaamoy rin niya yon. Matanda na kasi si Lola, kaya minsan nakakaligtaan niyang itapon ng mga pinagugasan niya ng karne at isda. Pagpapaliwanag pa ng aking kaibigan na sinang-ayunan ko na lang din. Pero nakaramdam ako ng kaba dahil sa hindi ako sigurado kung yun lang nga ba yung naaamoy ko. Dinala nga kami ni Lola Claring sa kusina at nang makarating kami roon, tumambad sa amin ng napakaraming pagkain na nakahain. Kumuha ng pinggan at saka kutsara yung lola ni Nito. Sabay sabi na, "Kumain lang kayo ng kumain. Huwag kayong mahiya. Masarap yung mga yan. Ipinaluto ko pa kasi yan sa iba naming mga kamag-anak." Wika pa ng lola ni Nito. Pagkatapos sabihin ng matanda ang mga kataga na yon, napatingin ito kay Nito at parang nag-uusap sila sa kanilang mga utak. Yun bang maibig sabihin ng kanilang mga tinginan? Subalit dahil masarap nga yung pagkakaluto doon sa pagkain na nakahain, hindi ko na pinansin ang kung anumang kinikilos nila at kumain na nga po ako ng pagkain doon. Pero yung kinagandahan lang po doon, puro gulay lang po yung kinuha ko. Hindi man halata
Pero iniwasan ko pong kumain ng karne at dinamihan ko lamang yung kanin. Dahil patuloy pa rin sa paglantak sa pagkaing nasa pinggan si Nito, hindi na muna ako tumayo. Nagpalingalinga lang ako sa paligid hanggang sa madako yung aking paningin sa isang putahing kung hindi ako nagkakamali ay adobo. Bakit parang kakaiba yung karne? Tanong ko noon sa aking sarili. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng kakaibang kutob. Napakapusyaw po kasi ng adobo na naroon at parang wala man lang kung anong pangpalasa. Nang mga panahon po na yon, napatitig ako sa matanda at nakita kong parang inaabangan niya ako na kumuha ng putahing karne. Walang ano-ano, nagwika po ito. Ano ka ba naman? Huwag ka nang mahiya. At pagkatapos niyang sabihin ng mga kataga na yon, kinuha niya ang mangkok na merong adobo at saka iniabot po sa akin yon. Wala na akong nagawa pa, kundi yung kunin na lang yung kanyang iniabot. Napalunok po ako ng laway at nag-alangan sa pagkuha. Pero naisip ko na baka maghinala si Lola Claring sa akin. Nang makakuha na nga ako, agad po akong nagpasalamat sa kanya. Bahala na, pero hindi ko ito kakainin. Wika ko pa rin sa aking sarili at hindi ko na nga muna ginalaw yung adobong nasa pinggan ko. Sakto naman noon na may tumawag sa labas ng kanilang bahay, kaya napadungaw si Lola Claring sa bintana. Ilang sandali pa, kita ko na yung galak sa kanyang mukha. Tumitig ito sa aking kaibigan at saka buong kagalakang nagwika. Naririto na ang mga tsuhin at tsahin mo, sabi pa po nito. Nang mga panahon na yon, tumayo po si Nito at dumungaw na rin sa bintana at saka napatitig sa akin. Sandali lang pare ah. Sasamahan ko lang muna si Lola upang salubungin ang kanyang mga anak. Pagpapaalam pa nito. Nang marinig ko po yon, nagkaroon na nga rin ako ng ideya. Tumango na lamang ako sa kanya at saka pinanood sila habang naglalakad palabas ng kusina. Nang wala na nga yung maglola, doon ko na po kinuha yung aking nabili na kalamansi. Tingnan ko nga kung umeepekto ito. Baka iba pala yung pinapakain nila sa akin eh. Sabi ko pa, at napalingalinga po ako at nang makita ko yung kutsilyo, mabilis po akong tumayo at kinuha yon. At bago bumalik sa kinaupuan, sumilip ako sa pintuan at napangisi nang makitang hindi pa rin bumabalik yung maglola. Dali-dali akong umupo at humiwa ako ng 2 kalamansi tsaka walang pagdadalawang isip ko po na pinigaan yung adobo. Habang pumapatak yung katas ng kalamansi, pakiramdam ko po palakas ng palakas yung kabog ng aking dibdib. Parang may kung anong hindi ko inaasahang mangyayari ng mga sandali na yon. At makalipas po yung ilang sandali, wala naman akong napansing pagbabago sa adobo. Maniniwala sana akong normal na karne yung ginamit ni Lola Claring. Subalit nakalanghap po ako ng napakabahong amoy. Tinitigan ko po ng maigi yung adobo at naggulat ako nang makitang nagsimula na po yung bumula. Animoy na panis na pagkain na kakaiba talaga yung amoy. Kahit na diring-diri ako sa pagkain na yon, hinalukay ko pa rin yon gamit yung kutsara. At walang ano-ano, namulagat yung aking mga mata at napatakip ako ng aking bibig. Napakiramdam ko kasi ay maduduwal ako dahil kitang-kita ko po yung dulong bahagi ng daliri ng tao sa adobo na yon. Meron pang kasamang kuko, kaya hindi ako maaring magkamali. Nakita ko rin na parang merong maliliit at maitim na mga uod na gumagalaw-galaw doon. Nako, naloko na. Aswa nga talaga sila.
Napawika ko na lang noon at lalo po akong kinabahan ng mga panahong yon. Lalo nang maisip kong baka kung ano yung gagawin ng kapamilya ni Nito sa akin. Hindi ako dapat magpahalata, sabi ko pa. Nang mga panahong yon, nakarinig na ako ng pagyabag ng pa at saka usapan na papalapit sa kusina. Sa kadilanan po na yon, mabilis ko nang tinapon sa mailalim ng mesa yung pagkain na nakita ko nga na merong daliri. Inapakan ko po yon at saka pasimple po akong pasubo-subo na lang ng kanin. Pagdating nila sa loob ng kusina, agad na lumapit sa akin yung kaibigan ko. Ito nga pala yung kaibigan kong si Anton, sabi pa nito habang nakatitig sa kanyang mga kamag-anak. Hindi ko maiwasan ng kabahan lalo at nang makita ko na yung iba sa kanila ay sumisingot-singot sa aking direksyon at ang iba ay napapadila pa habang nakatitig sa akin. Hali po kayo. Kain po tayo. Sabi ko pa nga na pinipilit kong kumalma. Napangiti sa akin ang mga tiyahin at tsuhin ng kaibigan ko. At ng mga sandali na yon, bumalik na yung kaibigan ko sa kanyang kinaupuan habang pinagpatuloy yung kanyang pagkain. Nang mga panahon po na yon, sumabay na rin sa amin ang mga bagong dating na mga kamag-anak. Hindi ko maiwasan ng mandiri at mangilabot nang makita kung parang mga gutom na hayop sila kung kumain. Lalo na nga sa mga putaheng merong karne. Habang kumakain sila, panay ang kanilang titig sa akin. At dahil doon, talagang kinikilabutan po ako at nagtatayuan yung mga balahibo ko. Naramdaman ko po noon na parang matatay na ako sa kaba. Kaya naisipan ko nga po na magpaalam muna sandali para magbanyo. Lola, saan po ba dito yung banyo? Tanong ko pa. Sinabi ko na lang na parang nasobrahan yata ako ng kain para makapagpalusot. At tinuro naman sa akin ng matanda yung banyo. Tumayo na ako at saka naglakad ng walang lingon-lingon patungo roon. Nang makapasok na nga po ako sa banyo, doon na nga rin ako medyo napaisip. Napahawak po ako noon sa aking dibdib ng mga sandali na yon. Grabe yung kabang nararamdaman ko. Kailangan kong makaalis sa bahay na ito. Nanganganib yung buhay ko rito. Kaya pala pinipilit ako ni Nito. Mukhang may iba siyang binabalak. Pinapain niya ako sa kanyang kapamilya. Walang hiya siya. Sabi ko pa noon sa aking sarili. At ang tanging nasa isip ko ng mga sandali na yon ay ang aking kaligtasan. Lumapit nga ako sa pintuan ng banyo at saka bahagyang binuksan yung pinto. Sinilip ko po yung kanilang kusina. At nang mapagtanto ko na abala ang lahat sa kanilang pag-uusap, doon na nga po ako nagpasyang lumabas. Bahala na. Ang mahalaga makalis ako sa bahay na ito. At dali-dali nga po akong umakyat at dumaan po ako doon sa itaas ng dingding para makalabas sa bahay. Dahil yun lang po yung naisip kong paraan para hindi nila ako mapansin. Nung nakalabas na po ako, agad po akong napayuko sa may damuhan nang makita ko na lumabas na rin ang bahay si Nito. Muntik na po nito akong makita, mabuti na lang at agad po akong nakayuko. At nung bumalik na po ito sa loob ng kanilang bahay, nagmadali na po akong tumakbo palayo sa bahay na yon. Tumakbo po ako ng tumakbo hanggang makarating na nga ako ng kalsada. Pagdating ko sa kalsada, nataon ding merong paparating na tricycle. At dahil doon, pinara ko po yon at saka dali-daling sumakay roon. Panay po noon yung aking paglingon. Na agad nga pong napansin ng driver. Toy, ayos ka lang ba? Parang may kung ano kang tinatakbuhan ah. Sabi po nito. Hindi ako sumagot kaya muli po itong nagsalita. Sa bagay, latalos ng mga tao sa lugar na ito, mga aswang. Siguro nadiskubre mo na no? At meron ka na ring ideyang nakuha. Sabi pa nga ng driver. At tumango na lang po ako sa kanya at ang sabi po nito,
ay ligtas na ako at wag na akong babalik pa roon. Nung makauwi na nga ako, sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi na ako makikipagkaibigan pa kay Nito. Simula po noon, kahit po mismo siya, halata ko po na umiiwas na rin, na parang alam na rin ito na nalaman ko yung lihim ng kanyang pamilya. Pero maigi na rin po yon para hindi na po ito makipagkaibigan pa sa akin. Kailanman hindi na rin ako bumalik pa sa baryo na yon. Dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Magandang gabi sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ko sa pangalang Agnes. Ibabahagi ko lang itong kwento din sa akin ng aking ina. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Susan. Karanasan po ito ng kanyang kapatid na tawagin naman nating Tita Inday, na nangyari noong dekada 80 sa probinsya ng Capiz. Dalawa lang silang magkapatid ni Tita Inday. Nasa edad na 12 at 14 lang daw sila ng mga panahong nangyari yung karanasan nilang ito. Dahil silang dalawa lang nga ni Tita Inday, madalas nga silang magkasama sa lahat ng mga bagay, lalo na pagdating sa mga gawaing bahay. Sila lang kasi yung naiiwan sa kanilang tirahan tuwing nasa trabaho yung kanilang mga magulang. Isa nga sa mga gustong gawin ni Mama at ni Tita Inday ay yung paglalaba sa ilog na malapit sa magubat na parte ng kanilang baryo. Bukod kasi sa nagagawa nilang maglaba, may oras pa silang maligo at magliwaliw doon sa nasabing ilog. Wala naman kasing dapat katakutan sa ilog na iyon, gayong ni minsan ay hindi pa naman sila napapahamak doon. Isang pagkakataon nga, nagyaya si Mama kay Tita Inday na maglalabas sila sa ilog. Wala ang mga magulang nila ng mga panahong yon dahil may trabaho yung mga ito. Hindi naman tumanggi noon si Tita Inday at kaagad na tumango sa aking ina. Sinarado na lamang nila yung kanilang bahay at umalis dala-dala ang kanilang mga labahin ng araw na iyon. Tinahak nilang daan patungo sa ilog na iyon. Nung nasa kalagitnaan na nga sila ng kagubatan, nagunahan na silang dalawa hanggang sa nakarating na nga sila sa ilog. Hindi nag-aksaya ng kanilang oras sina Mama at Tita Inday, dahil kaagad rin nilang inumpisahan ang kanilang paglalaba. Habang naglalaba ay nagkukwentuhan din sila. "Ate, pagkatapos nating maglaba, maligo na muna tayo at maglibot-libot rito sa ilog. Kahit sandali lang." Wika noon ni Tita Inday kay Mama. Hindi naman nakatanggi si Mama kay Tita Inday, kaya pinagsabihan na lamang niya itong bilisan na lamang nila ang kanilang paglalaba. Lalo na at marami-rami ang kanilang labahin ng araw na iyon. Makalipas nga ang mahigit 1.5 oras nilang paglalaba noon, natapos na rin silang dalawa. Kagad silang naligo noon. Habang naliligo naman si Mama, napatanong daw sa kanya si Tita Inday, "Ate, wala ka bang naaamoy na mabaho?" Tanong ni Tita kay Mama. Sumingot-singot naman si Mama at napailing siya nang wala naman siyang maamoy na kakaiba sa hangin. Napakibit balikat na lang daw si Tita noon at hindi na nga nagtanong pa. Walang ano-ano, naisipan daw ni Tita Inday na pumunta sa likod ng malaking batong naroroon. Hindi naman siya pinigilan ni Mama at nagpatuloy na lang si Mama sa kanyang paliligo sa ilog. Nasanay na kasi siya. Gayong madalas naman yung gawin ni Tita Inday kapag naroroon sila. Subalit nagulat na lamang si Mama nang marinig niyang malakas na napasigaw si Tita. Dali-daling lumapit si Mama kay Tita Inday
at naabutan niya itong nakatayo. Ngunit parang nanginginig sa kanyang kinatatayuan. Patakbo niyang nilapitan ang kanyang kapatid, lalo na nga nang mapansin nga nitong tila takot si Tita Inday. Anong... Hindi na naituloy ni Mama ang kanyang sasabihin kay Tita nang may itinuro sa kanya ang kanyang kapatid. Sinundan na lamang niya ng tingin yon. At ganoon na lang din yung gulat at takot ng aking ina nang may makita silang patay na hayop doon. Napatakip na lang sila ng kanilang mga ilong at hindi maiwasan ang mapaduwal nang maamoy nila yung mabahong samyo ng hangin. Umalis na tayo rito. Hayaan mo na yan, sabi ni Mama kay Tita. Naunang maglakad si Mama kaya sumunod na lang din sa kanya si Tita Inday. Mabilis yung naging kilos nila at kinuha nila yung kanilang mga nilabhang damit. Walang lingon-lingon nilang nilisan yung ilog na iyon. Dali-dali sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makalayo na nga sila roon. Nang nasa kalagitnaan na sila ng daan sa kagubatan, naisipan nilang maglakad na lamang ng mabagal. Gayong malayo na rin sila doon sa ilog at napapagod na rin silang dalawa. Hindi pa rin mawala sa isipan ni na Mama at Tita ang kung ano mang kanilang nakita doon sa ilog. Ate, ano kayang nangyari sa hayop na iyon? Bakit kaya wakwak yung kanyang tiyan at tila nanunuyot na ang kanyang dugo? Tanong pa ni Tita kay Mama. Napakibit balikat na lamang noon si Mama kay Tita dahil hindi rin nila alam kung bakit nagkaganoon ang kawawang hayop na iyon. Huwag na lamang nating isipin pa yon. Dalian na lang natin at nang makauwi na tayo. Baka naroroon na rin sa bahay si nanay at tatay. Ang sabi na lang daw ni Mama kay Tita na tinanguan naman nga ng isa. Tahimik na lamang nilang tinahak yung daan nila pauwi. Hanggang makarating sila sa kanilang bahay ay hindi mawala sa isipan ni Mama ang nakita nila doon sa ilog ng araw na iyon. Nasa bahay na nga nila ang kanilang mga magulang nang makauwi sila. Marahil ay napansin ng kanilang ama at ina ang pananahimik nilang dalawa nang makarating nga yung mga ito. Kaya napatanong kagad sa kanila ang kanilang tatay. Ano bang nangyayari sa inyo? May problema ba kayo? Tanong pa nga ng ama ni na Mama. Nagkatitigan pa raw silang dalawa ni Tita na animoy nagdadalawang isip. Nasabihin sa kanilang ama ang nakita nila ng araw na iyon. Subalit napabuntong hininga na lamang si Mama at nagsimula ng ikuwento sa kanilang ama ang nangyari sa kanila. Sigurado ba kayo sa nakita ninyo? Tanong pa nga ng kanilang ama matapos nilang magkuwento ni Tita. Pareho silang napatango sa kanilang ama, kaya napailing na lang din ito sa kanila. Huwag na muna kayong pumunta roon kapag kayong dalawa lang. Sa susunod na maglalaba kayo roon, ituon na lamang ninyo sa araw na narito yung inyong ina at nang masamahan niya kayo. Sabi pa nga raw ng kanilang ama. Ipinagtaka ni na Mama yung sinabi ng kanilang ama. Nagtanong pa nga sila rito kung bakit ganoon na lamang yung nasabi ng kanilang ama. Ngunit sa halip na sagutin nga sila nito, ay pinagsabihan sila nito na sundin na lamang nila ang kanyang sinabi. Kaya napatango na nga lang daw yung dalawa. Nang mga sumunod na araw, hindi na muna bumalik sa ilog na iyon sina Mama. Subalit kahit ilang araw na nga yung nakaraan, hindi pa rin daw mawala sa isip ni Mama ang tungkol sa kanilang nakita ng araw na iyon.
Napaisip pa nga noon si Mama kung ano nga bang may gawa noon sa kawawang hayop. Hanggang sa isang araw, binulabog sila ng kanilang kababaryo na tawagin nating Mang Eliseo. Saktong walang trabaho ng araw na iyon ang kanilang mga magulang. Kaya ito yung nakipag-usap sa lalaki. Mag-ingat kayo pare. Huwag mo na munang papuntahin sa ilog ang inyong mga anak. Sabi ni Mang Eliseo sa mga magulang ni na Mama. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong naman daw ng kanilang ina kay Mang Eliseo. Ilang ulit na kasing may nakitang patay na hayop doon. Wakwak yung tiyan at nanunuyot na yung dugo. Ayon sa mga may-ari na taga-kabilang baryo, nawawala daw yung alaga nila ng ilang araw at nang makita nila sa ilog ay wala ng buhay at nabubulok na. May aswang daw kasi sa kabilang baryo na siyang nang bibiktima ng mga alagang hayop nila roon. Mahabang kwento pa nga ng lalaki. At dahil sa naging balitang yun ni Mang Eliseo, natakot yung mga magulang ni na Mama. Pinagsabihan sila ng mga ito na wag na nga munang pumunta sa ilog dahil delikado na nga roon, lalo pa at doon dinadala ng aswang ang mga nabibiktima nitong mga hayop. Wala nang nagawa noon sina Mama kung hindi yung sundin ang kanilang mga magulang. Umabot na ng isang linggo na hindi nakapunta ng ilog sina Mama upang maglaba. Wala rin kasing oras noon ang kanilang mga magulang, kaya wala silang makakasamang pumunta sa ilog na iyon. Ate, wala na akong maisuot na damit. Hihiram na muna ako sa'yo. Wika pa raw ni tita kay Mama. Napailing naman si Mama dahil maging siya ay wala na ring damit na maisusuot. Ano kaya kung maglaba na lang tayo sa ilog? Kahit saglit lang. Uuwi ka agad tayo kapag natapos nating maglaba. Wika pa nga ni Mama kay tita. Nagdadalawang isip daw noon si Tita Inday dahil halos malapit na ngang magdapit hapon yon. Ngunit dahil sa pangungumbinsi ni Mama ay wala na rin itong nagawa kung hindi yung sumama na lamang sa aking ina. Dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga labahin at nagtungo sa ilog upang labhan ang mga yon. Nang makarating sila sa ilog, naglibot sila upang siguraduhin na wala silang makikitang patay na hayop doon. Kagad naman silang nagsimulang maglaba nang masiguro na nga nilang walang kakaiba sa paligid ng ilog. Dahil sa dami ng labahin nilang dalawa, inabot pa sila ng dapit hapon doon sa ilog. Ate, bilisan mo na riyan. Baka nakauwi na sina nanay at tatay. Tiyak na magagalit sila dahil pumunta pa tayo rito. Kahit na pinagbawalan na nga nila tayo. Nababahalang sabi pa raw noon ni tita. Binilisan naman ni Mama ang kanyang kilos at nang matapos na nga sila, kagad din silang naglakad pa uwi. Mabilis yung kanilang paglalakad noon dahil sa kakaibang takot na nararamdaman nilang dalawa. Dumoble pa nga yung takot nila noong nasa kalagitnaan na sila ng kagubatan. Dalian mo na riyan, Inday. Sigaw pa raw ni Mama. Nang mapansin niya na tila hindi nakasunod sa kanya si Tita Inday. Nang lingunin nga niya ito, nakita niya itong nakatayo lamang at tila hindi makagalaw. Nilapitan niya ito upang sana ay hilahin. Ngunit napatigil si Mama nang may mapansin siya sa likuran ni Tita Inday. Unti-unti nang dumidilim noon yung paligid na nadadagdagan pa dahil sa mga punong naroroon. Gayunpaman, nagawang sipatin yon
ng aking ina. Kitang-kita ni Mama noon yung dalawang mapupulang mga mata na nasa likuran ni Tita Inday. Napatigil siya sa kanyang paglalakad nang mapagtanto nito na papalapit ng papalapit sa kinaroroonan nila ang mapupulang mga matang yon. Wala naman siyang nakitang katawan ng kung anong hayop. Pero alam niyang mga mata ang kanyang nakikita. "Ate, hindi ako makagalaw." Nahihirapang sabi pa raw ni Tita Inday habang naninigas sa kanyang kinatatayuan. Ganoon na lang din yung takot ni Mama nang tulad ni Tita Inday ay naramdaman din niyang unti-unti siyang hindi nakakagalaw. Hindi nila maintindihan noon kung ano nga bang nangyari sa kanilang dalawa. Gusto nilang sumigaw noon upang makahingi ng tulong, ngunit tila walang lumalabas sa kanilang mga bibig. At biglang may mabalahibong nilalang ang lumundag sa kanilang pagitan. Batid ni Mama noon na yung nilalang na iyon ang nagmamay-ari ng mapupulang mga matang nakita nito. Narinig nilang napahagikik ang nilalang sa kanila. Marahil ay nasisiyahan nga ito habang pinapahirapan at nakikita yung ganong sitwasyon ni na Mama. Hindi rin nila mapigilan yung manginig noong magsimula nang kumapit sa kanilang dalawa yung nilalang na iyon. Isa-isa silang inamoy nito. Naanimoy bangong-bango pa nga ito kina Mama at Tita. Naramdaman din noon ni Mama na tila dinilaan nga ng nilalang ang kanyang kaliwang braso. Ilang sandali pa yung nakaraan. Nilapitan nito si Tita at walang pagdadalawang isip na ibinaon ng nilalang ang mahaba nitong mga kuko sa braso ni Tita Inday. Napahiyaw naman yung aking tiyahin dahil sa ginawa ng nilalang. Ngunit wala silang gaanong magawa. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi pa rin sila makagalaw noon sa kanilang kinatatayuan. Napaiyak na lamang si Tita Inday dahil sa ginawa sa kanya ng nilalang. Nung hugutin nga ng nilalang yung mahaba nitong kuko sa braso ni Tita, tinikman nga nito yung dugong naroroon at ganoon na lamang yung paglalaway niya habang sinisimot yung dugo ni Tita sa kanyang kuko. Lalapit na sana ulit yung nilalang kay Tita nang bigla itong matigilan. Dahil merong matulis na bagay na parang sibat ang tumama sa kanya. Napatingin nga yung nilalang sa pinanggalingan ng sibat na iyon at nagalit siya nang makitang may dalawang taong parating. Mabilis yung naging kilos nito patungo doon sa dalawang taong yon. Ganoon na lamang yung pasasalamat ni Mama nang makaalis nga yung nilalang sa kanilang harapan. Naigalaw na rin nila ang kanilang katawan. Tumakbo rin sila kung saan tumakbo yung nilalang habang sumisigaw. "Nay, Tay, kayo ba yan?" Sigaw pa ni na Mama habang palapit na rin sa kanilang mga magulang. Ngunit hanggang sa makita sila at malapitan ng mga ito, hindi raw nakita ng mga magulang nila ang sinasabi nilang nilalang. Dahil doon, niyaya na lamang sila ng mga ito na umuwi. Kahit papano ay nawala naman daw yung takot ni na Tita at Mama dahil sa pagdating ng kanilang mga magulang. Hanggang sa makauwi sila, ramdam nilang sinusundan sila ng kung anong nilalang. Ngunit hinayaan na lamang nila yon. Ikwento nila Tita yung nakita at naranasan nila noon, kaya nagalit yung mga magulang nila.
Humingi naman sila ng tawad at nangakong hindi na babalik sa ilog ng silalang. Laking pasalamat na nga lang ng mga magulang nila dahil naabutan pa sila ng mga ito. Dahil kung hindi, marahil ay sila na nga yung naging biktima ng aswang na iyon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.